Hello grade 10, I am your teacher G at ang lesson natin ngayon ay pagpapasya at pagkilos tungo sa pagsasabuhay ng kalayaan. So makinig kayong mabuti at i-comment nyo ang inyong reflection at natutunan tungkol sa ating aralin. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang mga konseptong may kinalaman sa prinsipyo ng likas na batas moral. Sinuri mo ang mga pasyang ginawa mo sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensya. Napatunayan mo rin na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilos. Naisagawa mo rin ang mga angkop na kilos upang itama ang maling pasyang ginawa. Magiging sentro ng iyong pag-aaral ang pagtuklas sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Tutukuyin mo kung ano ang mga pagpapasya at pagkilos ang tumugon sa tunay na kalayaan. Ito ay ang kakayahang tumugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Gaya ng mga nasa larawan, ipakikita sa iyo ang mga halimbawa ng pagkilos ng may totoong kalayaan. Kakailanganin sa pagkakataong ito ang iyong mga karanasan at ihahambing ang mga ito ayon sa totoo at tamang pagkahulugan ng salitang kalayaan. Pauunawa rin sa iyo na ang kalayaan ay may hangganan at kakambal na responsibilidad o obligasyon sa iba. Tatalakayin din ang pagkakaunawa sa konsepto ng kalayaan na maaaring hindi tama. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang nakagagawa ka ng angkop na kilos upang maisabuhay ang paggamit ng tunay na kalayaan. Ano ang pumapasok sa iyong isip sa tuwing naririnig mo ang salitang malaya o kalayaan? Dati, kalayaan ng bansa ang agad na naaalala ng mga tao. Ngayong makabagong panahon, mas maraming tulad mo na iba ang higit na maaalala. Marahil, isa sa maiisip mo ang awit ni Moira de la Torre na may titik na baka sakaling makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kung di pipilitin, ang di para sa akin. Baka sakaling maibalik. Malaya ka na, malaya. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan at paano mo ito maipapaliwanag sa konteksto ng edukasyon sa pagpapakatao? Ilan sa pakahulugan ng mga tao sa kalayaan ay ang kawalan ng mananakop sa bansa, kakayahang masabi o maipahayag ang gustong sabihin, pumili ng mamahalin at magkaroon ng mga bagay na ninanais. Iniuugnay rin nila rito ang kakayahang kumilos ng walang nagbabawal, hindi nakakulong o bilanggo, at nakagagawa ng anumang nais nilang gawin. Ang mga ito nga ba ang tunay at malalim na kahulugan ng kalayaan? Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay ang katangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at itakda ang paraan upang makamit ito. Nangangahulugan ito na ikaw ang magdedesisyon kung ano ang iyong pipiliin at paano mo ito gagawin. Ang kalayaan sa paningin ng batas ay taglay ng bawat isa. Sinasaad ng Konstitusyon ng Pilipinas o Saligang Batas 1987, Artikulo 3 ang kalayaan bilang bahagi ng katipunan ng mga karapatan. Sinasaad dito na hindi dapat alisin ang kalayaan ng tao tulad ng mga pananalita o pagpapahayag, paninirahan at iba pa. Ang kalayaan ay maituturing na isang karapatan. Bagamat sinasabing ikaw at ang bawat isa ay malaya o may karapatang gawin ang gusto, hindi dapat ito makalabag o makaapekto sa karapatan ng iba. Dahil dito, ang kalayaan ay isang responsibilidad o pananagutan. Ang pagkakaroon ng mas marami o malaking kakayahan, kapangyarihang masabi o magawa ang iyong nais ay katumbas naman ng mas higit na tungkulin.
Tunay ngang with great power comes great responsibility. Paano ka nga ba nagkakaroon ng kalayaan? Kailan mo ito nakamtan? Sinasabing pagkasilang pa lamang sa iyo ay taglay mo na ang biyaya ng Diyos na kalayaan. Sinabi niya sa aklat ng Genesis na malaya ang tao na kainin ang lahat ng bunga sa hardin ng Eden, maliban sa bunga ng isang punong kahoy sa gitna ng hardin. Sa mga katagang ito, mababatid mo na nagtataglay ka ng kalayaan, subalit huwag mong kakaligtaan ang bahagi ng kanyang paalaala, maliban sa isang responsibilidad o tungkulin. Maaaring sa sitwasyon mo ngayon ay masasabi mong hindi ka malaya sapagkat hindi ka makalabas dahil sa suliranin sa pandemyang COVID-19. Marami kang nais at kayang gawin subalit hindi mo ito maisakatuparan dahil bilanggo ka sa bahay. Nalilimitahan ang sinasabing taglay mong kalayaan. Kalayaan ng isip. Pinakamataas na uri ng nilalang ang tao dahil sa kakayahang umalam, mag-isip at magtaglay. Taglay ang iba't ibang kaalaman na naituro o natutuhan sa pang-araw-araw na pamumuhay, na ipapakita ang kalayaan sa pag-iisip sa paggawa ng malayang desisyon. Na ipapakita ang kalayaan sa pag-iisip sa paggawa ng mga malayang desisyon. Ayon kay Clinton Lee Scott, ang kalayaan sa pag-iisip ay simula ng lahat ng kalayaan. Sa malayang kaisipan, nagsisimula ang paglikha sa mga napakaraming bagay. Kalayaan ng damdamin. Walang sino man ang maaaring magdikta kung ano ang pwede at hindi pwedeng maramdaman ng isang tao. Nakaramdam ka ng saya, lungkot, takot at pangamba. Kasama pa ang pag-unawa at damdamin ng pagkaawa sa ating kapwa. Kasama rin dito ang kalayaan na maghangad ng mga bagay at pangangailangan na maaaring mabuti para sa sarili at sa iba. Kalayaan ng mga kilos o asal. Malayang pagkilos ng katawan o pag-iisip at ang paggawa ng mga bagay na gusto mong gawin nang walang humahadlang ayon kina Thomas Hobbes at David Hume. Ang kawalan ng anumang pamimilit ay maaaring gawin ayon sa sariling kagustuhan. Malaya man ang iyong isip, damdamin at kilos o asal, hindi ito dapat maging dahilan upang umabuso o lumabi sa paggamit ng espesyal na kakayahan at karapatang ito. Dahil marami ang umaabuso sa kalayaan, patuloy na nakagagawa ng mali ang tao. Nakapagdudulot ito ng sakit at suliranin sa damdamin ng iba at ganoon din sa sarili. Upang maiwasang mangyari ito, kinakailangang maging mapanagutan sa paggamit ng kalayaan. Ang mapanagutang gamit ng kalayaan. Nakakalungkot na malaman na may mga kabataan na nasasangkot sa gulo o hindi kanais-nais na sitwasyon dahil sa hindi mapanagutang gamit ng kanilang kalayaan. May mga nag-aaway sa social media dahil lamang sa isang hindi pinag-isipang komento o mga salitang binitawan bunsod ng emosyon. Maaari rin na ang pagkakaunawa sa kalayaan ay nakatuon lamang sa kakayahang gawin ang nais ng walang balakid o hadlang. Sa pag-unlad ng siyensya at teknolohiya kung saan mabilis ang paraan ng komunikasyon, lalong higit na kailangang maging mulat ang mga kabataang tulad mo kung paano magagamit ang kalayaang taglay kalakip ang mapanagutang pagsasabuhay nito. Upang maintindihan ang tunay na kahulugan nito, bigyang pansin ang kahulugan ng kalayaan na ibinigay ng mga sumusunod na eksperto. St. Thomas Aquinas. Ang kalayaan bilang katangian ng kilos-loob na itinakda ng tao, ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. E. Esteban, 1990. Ang kalayaan ay paggawa ng mga gawaing nararapat
upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao. Ang tunay na kalayaan ay mapanagutan, kaya't inaasahang ang bawat isa ay nararapat kumilos at mag-isip ng may kabutihan. Bilang pagtatapos, ang kalayaan ay handog ng Diyos upang makapili ng iniisip, sasabihin at gagawin. Marami ang nagkakaroon ng hindi tama o mababaw na pagkaunawa sa konseptong ito. Nararapat pag-aralan at unawain ito. Tandaan na lahat ng tao ay may taglay na kalayaan, ngunit katumbas nito ang isang mabigat na tungkulin. Gamitin mo ito sa paraang nakabubuti sa iyo at sa iyong kapwa. Bago magsalita o kumilos ng kahit ano, kailangang pakaisipin pa din kung hindi ito makakapaminsala sa iyo at sa iba. Maging malaya, mag-isip at kumilos ng tama. At iyan ang aralin natin ngayon. I-post ang inyong reflection o natutunan sa comment section at i-like na din ang video ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!